Ang pelikula ay nagbukas sa isang babae na nagising sa kakaibang silid kung saan maraming iba pang mga tao ang nakatayo ng pabilog. Tumawag siya ngunit tila ang iba ay waring natutulog. Pagkatapos ay sinubukan ng babae ang ilang bagay, sinubukan niyang umabante, umatras, at lumapit para hawakan ng isang sundalo sa tabi niya. Ngunit sa tuwing lalampas siya sa pulang bilog sa ilalim ng kanyang mga paa, tumutunog ang malakas na buzzer. Biglang sinabi sa kanya ng isang lalaki mula sa kabilang bahagi ng silid na huminto sa paggalaw. Ipinaliwanag niya na may taong sumusubaybay sa lahat ng ito nang malapitan ngunit wala siyang karagdagang impormasyon. Hindi nagtagal ay nagising ang isa pang babae at agad na nagsimulang lumundag sa gulat. Pilit siyang pinakalma ng lalaki ngunit nababalisa siya kaya lumabas siya sa kanyang bilog. Pagkalipas ng ilang segundo, isang sinag ng kuryente ang bumaril mula sa gitna ng bilog na ikinamatay niya sa mismong lugar. Ito ay nang bumukas ang mga ilaw at lahat ng tao sa silid ay nagising. Nakita natin na may mga 50 tao sa kakaibang silid na ito. Ang mga ito ay nakaayos sa 2 antas na bilog sa paligid ng isang itim na simboryo sa gitna. Habang ang iba ay nagpapanik, nalaman ng isang kabataang Asyano na kaya niyang kontrolin ang mga ilaw sa sahig. Mayroong ilang mga arrow sa lupa, bawat isa para sa bawat tao sa silid. Isinara ng lalaking Asyano ang kanyang kanang kamao, dahilan para tumigil ang ilaw sa harap ng isang babae. Makalipas ang ilang segundo, ang daloy ng kuryente mula sa gitnang simboryo ay nagpatalsik sa kanya hanggang sa mamatay. Matapos mapagtanto ang nangyari, sinabi ng lalaking Asyano sa lahat ang tungkol sa mga ilaw sa sahig. Napagtanto ng mga tao sa lalong madaling panahon na nakikita lamang nila ang liwanag na maaari nilang kontrolin. Samantala, ang isang buntis na nasa harap na hanay ay higit na nakakaalam kung ano ang nangyayari. Napagtanto niya na ang tunog ng beep ay lumalabas sa tuwing nagsasarado sila ng kanilang mga kamao. Sa pagitan ng humigit kumulang 2 minuto, ang kuryente ay tumama sa isang miyembro sa silid. Sumigaw siya na sila ay bumoboto at pumipili kung sino ang mamamatay sa pamamagitan ng pagsasara ng kanilang mga kamay. Binanggit din ng buntis na hindi uobra ang pagboto sa mga patay na o ang hindi pagboto. Sa ganitong mga kaso, ang gitnang simboryo ay random na pumapatay ng mga tao. Biglang sinabi ng isang lalaking nakasuot ng checkered jacket na tumahimik ang lahat. Iminungkahi niya na bumuo sila ng diskarte upang malaman kung ano ang nangyayari at itigil ito. Sa halip na hindi makatao, iminungkahi niya na silang lahat ay dapat bumoto upang patayin muna ang mga matatandang tao. Bibigyan sila nito ng hindi bababa sa 2 minuto sa pagitan ng bawat pagpatay upang malaman ang mga bagay-bagay. Pagkalipas ng ilang minuto, ang unang matandang lalaki, na 82 taong gulang, ay nakuryente hanggang sa mamatay. Kinilabutan ng lahat ngunit agad siyang nagpatuloy at pinag-usapan ang susunod nilang gagawin. Tinanong nila ang sundalo kung alam niya kung ano ang nangyayari, marahil isang alien invasion, ngunit siya ay nalilito tulad ng iba pa sa kanila. Pagkatapos, isang kabataang lalaki na nakasuot ng itim na kamiseta ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung ano ang naaalala niya bago nagising doon. Naalala niya na naipit siya sa masikip na trapiko at pagkatapos ay tumakas mula sa Los Angeles bago nagdilim ang lahat. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magsimula muli ang tunog ng beep. Gaya ng naunang napag-usapan, binoto nila at namatay ang pangalawang matandang tao. Pagkatapos, ang ikatlong matandang tao na susunod sa linya ay nagsabing may naaalala siya, marahil ang mga alien, kung paano sila nagsasalita at kung ano ang hitsura nila. Iniisip ng ilang tao na nagsisinungaling siya para iligtas ang sarili at makalipas ang ilang segundo, nakuryente pa rin siya. Sa kabila ng isa-isang nakuryente ang lahat ng matatanda, wala silang nakuhang mahalagang impormasyon. Ang Asyanong lalaki ay nagtanong kung sino ang susunod at lahat ay tumingin sa isang babae na nakasombrero, nagtanong ng kanyang edad. Sinabi niya sa kanila na siya ay 52 at ipinahayag na nakaligtas siya kamakailan sa breast cancer. Iminungkahi ng naka-checkered jacket na dapat siyang sumunod dahil mas malamang na mamatay pa rin siya. Gayunpaman, ang itim na babae na isang doktor ay mabilis na nagpaliwanag na hindi ito totoo. Ang naka-jacket na lalaki ay nakipagtalo na ang sino mang higit sa 50 ay dapat alisin, ngunit ang iba ay hindi sumang-ayon. Nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaking naka-jacket kaya siya ang ibinoto ng iba. Pagkatapos ng maikling katahimikan, iminungkahi ng cancer survivor na simulan nilang alamin kung bakit sila napiling mapabilang sa bilog. Karamihan sa mga tao ay nag-aatubili na magsabi ng anuman, ngunit ang isang lalaki mula sa likod na hanay ay nagboluntaryo. Sinabi niya na ang kanyang pangalan ay Craig bago ipinaalala sa kanya ng iba na huwag ibahagi ang kanilang mga pangalan.
Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang babae sa kaliwa niya ay kanyang asawa at nakiusap sa grupo na huwag siyang patayin. Nagtanong ang isang lalaki kung may iba pang nakakakilala sa isa't isa at sinabi ng isang nasa katamtamang gulang na itim na lalaki na kilala niya ang babaeng doktor. Gayunpaman, tumanggi ang dalawa na ibahagi kung ano ang relasyon sa pagitan nila. Ang beep ay nagpapatuloy at ang isa pang tao ay random na nakuryente. Kasunod nito, ang grupo ay bumaling sa Hispanic na lalaki, ngunit hindi siya nagsasalita ng Ingles. Isang babae sa likod niya ang nag-alok na magsalin at pagkatapos ng kaunting pag-uusap, inihayag niya na ang lalaki ay mula sa Mexico at may 3 anak na babae. Ito ay nagundyok sa isang lalaking naka-red tie, na isang abogado, na magsimula ng pag-uusap tungkol sa ilegal na imigrasyon. Dahil sa walang humpay na panggigipit mula sa iba, tinanong ng tagasali ng Hispanic na lalaki kung siya ay legal na nasa US. Sinabi ng huli na hindi, ngunit tila hindi naman ito binago ang pananaw ng iba, lalo na ng abogado. Nagsimula ang beep, ngunit sa halip na ang Hispanic na lalaki, isang kabataang babae sa harap na hanay ang nakuryente na ikinagulat ng ilan sa grupo. Di nagtagal, nakilala ng pulis sa likod ang lalaking may tato na nagngangalang Raul mula sa harap na hanay. Inakusahan niya si Raul na binugbog ang kanyang kasintahan na sinabi ng huli na natanggap niya ang nararapat sa kanya. Sa isang medyo halatang kinalabasan, si Raul ay nakuryente makalipas ang ilang minuto. Isang blondie na babae mula sa front row ang nagpaliwanag na nilalayong malaman kung sino ang masama o mabuti. Ang isang lalaki ay hindi sumang-ayon na nag-iisip na ang sino mang kumuha sa kanila ay nais lamang na makita ang mga tao na pinapatay ang isa't isa para sa libangan. Ngunit isang blondie na lalaki ang sumuporta sa kanyang punto na nagsabi na sila ay talagang nagpapasya kung sino ang karapat-dapat na mabuhay. Nang marinig ito, binanggit ng isang kabataang itim na lalaki ang paksa ng lahi. Sinabi ng ilang mga puting kalahok na ang lahi ay hindi mahalaga sa bilog na ito, ngunit patuloy siyang nakikipagtalo. Binalaan siya ng iba pang mga African American sa grupo na ihinto ang usapin sa takot na gawin siyang target. Sa lalong madaling panahon, sumiklab ang mainit na pagtatalo at ang pulis ay sumali na medyo ng lalait ng lahi. Ang lahat ay naiwang tulala sa kanyang pag-uugali at nang magsimula muli ang beep, ang pulis ay nakuryente. Pagkatapos ng tensyonadong sandaling ito, sinabi ng sundalo na hindi sila dapat mag-away-away at sa halip ay subukang alamin kung ano ang nangyayari sa kanila. Sa sumunod na pagsisimula ng beep, ang buntis at isang lalaki ang napili na may mga gintong ilaw na bumagsak sa kanilang dalawa. Lahat ay bumoto muli at ang lalaki ay agad na nakuryente sa kanyang kamatayan. Hindi nagtagal, naisip ng lalaking nakaitim na kamiseta at ng sundalo na dapat nilang protektahan ang buntis pati na rin ang bata. Ang mga bagay, gayunpaman, ay lumiko sa hindi inaasahan dahil sa sumunod na pag-ikot ng beep, ang buntis at ang bata ay pinili. Siguradong mamamatay ang isa sa kanila ngunit biglang itinaas ng isang lalaking nakatayo sa likuran nila ang magkabilang kamay, sumisigaw na dapat silang dalawa ang mamatay. Nilabag niya ang panuntunan ng bilog at sa gayon ay nakuryente siya sa halip. Nang makita ang walang kabuluhang kamatayan sa kanilang paligid, ang ilang mga tao ay nagsimulang magboluntaryo upang wakasan ang kanilang buhay. Isang matandang Ginoo ang umalis mula sa kanyang bilog at ang isang binatilyo na nakukonsensya sa pagpatay sa iba ay ganoon din ang ginawa. Sunod, inaasahan ng lahat na magboboluntaryo ang sundalo, ngunit ayaw niya dahil sa tingin niya ay sapat na ang nagawa niyang sakripisyo sa kanyang buhay. Kamakailan lang ay bumalik siya mula sa paglilingkod sa Afghanistan at gustong makabalik sa kanyang pamilya. Ang oras ay nauubos na at sa huli, isang babae mula sa likuran ang umalis matapos sabihin na nawala ang kanyang anak na lalaki ilang buwan na ang nakakaraan. Biglang nagtanong sa blondie na katabi niya ang isang lalaking nakasuot ng suit sa harap kung isa siyang porn star. Sinabi niya na hindi, ngunit patuloy itong nagtatanong sa kanya, kinukwestiyon ang kanyang pagkatao at kung ano ang trabaho niya upang mabuhay. Dumating ang susunod na round ng pagboto at ibinoto siya ng lahat. Habang umiiyak ang blondie, sinabi ng isang nasa katamtamang gulang na lalaki na nakasuot ng salamin na dapat nilang isaalang-alang kung ang ilan sa kanila ay may mga anak. Sinabi ni Craig na siya at ang kanyang asawa ay may isang anak na babae habang iniisip ng nakasalamin na dapat isakripisyo ng mga walang anak ang kanilang sarili. Nagsimulang lumala ang mga bagay nang tanungin ng abogado ang isang babae mula sa likuran kung mayroon siyang mga anak o asawa. Ang abogado kanina ay nagpahayag din ng medyo konserbatibong pananaw tungkol sa lalaking Hispanic. Ngayon, parang ang babae ang pinupuntirya niya dahil maikli ang buhok nito at ang pananamit ay parang lalaki. Hindi umurong ang babae, iginiit na siya ay lesbian at may asawa.
Lalo itong ikinagalit ng abogado ngunit hindi niya namalayan na nagsimula na ang susunod na pagboto. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula na ang botohan at nakuryente siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng isa pang matinding debate tungkol sa susunod na gagawin, muling nagsimula ang beep. Sa pagkakataong ito, ang babaeng doktor at ang itim na lalaki na nakakakilala sa kanya ay pinili ng sabay. Nagpa siya ang dalawa na mamatay ng may dignidad at magkasama silang umalis sa kanilang bilog. Ngayon na ang bilang ay mabilis na lumiliit, ang usapan ay lumiko tungkol sa trabaho at kontribusyon sa lipunan. Habang sila ay nagdedebate, ang asyanong lalaki ay biglang nakuryente. Ang lalaking nakasuot ng salamin ay patuloy na nagpapaliwanag na mahalagang malaman kung sino ang higit na nag-aambag sa lipunan. Ang ilan ay pabor sa kanya habang ang iba ay tutol sa paghusga sa mga tao batay sa kanilang mga trabaho. Nang dumating ang susunod na round ng pagboto, ang babaeng tagasalin ay nakuryente. Ngayon, iniisip ng karamihan na ang Hispanic na lalaki ang dapat na sumunod dahil hindi man lang siya marunong magsalita ng English. Ang lalaking nakaitim na kamiseta, gayunpaman, ay ipinaliwanag ang pattern sa kanilang kamakailang pagboto. Sinabi niya na ang mga taong hindi kailanman bumoto para sa bata o sa buntis na babae ay mabilis na pinatay. Ngayon na ang tanong na, mga panig, ay itinaas, nagsimula silang magbilang sa isa't isa upang makita kung sino ang nakatayo kung saan, sino ang boboto para sa mga babae at sino ang hindi. Sa sumunod na round ng pagboto, ang bata at ang Hispanic na lalaki ay napili ngunit ang huli ay mabilis na isinakripisyo ang kanyang sarili. Ang lalaking nakasalamin ay muling nagsimulang makipag-away sa lahat at kumampi sa panig na gustong patayin ang buntis at ang babae. Siya at ang blondie na lalaki ay kinumbinsi ang mag-asawa at ang itim na lalaki na sumali sa kanilang panig. Gayunpaman, nang ang bata at ang lalaking nakasalamin ay napili sa susunod na round, ang karamihan ay bumoto para sa lalaki. Ang grupo ay nauwi sa magulong pagtatalo ngunit ang beep ay walang pakialam kung sila ay handa o hindi. Kaya naman, agad nilang pinili ang lalaking putol ang braso at nagkaroon ng mas maraming oras para sa kanilang sarili. Nagbigay din ito ng bagong uri ng equation, ang grupong gustong tapusin ang buntis at ang bata ngayon ay mas marami. Lumalabas, pinili ng itim na lalaki ang kanilang panig at gustong iboto ang bata sa susunod na round. Gayunpaman, ang sundalo bilang pinuno ng kabilang grupo ay sinubukang iligtas ang bata. Sinabi niya na dapat nilang iboto ang misis upang subukan kung isasakripisyo ng mister ang sarili para sa kanya. Ang mag-asawa ay nanatiling walang pinapanigan hanggang ngayon at sinimulan ng sundalo na gipitin sila. Siniyasat niya si Craig na sinabi na kung hindi niya isasakripisyo ang kanyang sarili, maaaring mamatay ang kanyang asawa sa susunod na round. Nagsimula ang botohan at si Craig, sa huling segundo, ay sumuko at pumayag na tulungan ang sundalo. Pagkatapos ay inilipat nila ang kanilang boto at pinatay ang itim na lalaki, epektibong nagpantay ang mga tao sa magkabilang panig. Pagkaraang mamatay siya, nagalit ang blondie na lalaki kay Craig at nagtanong kung kasal na sila ng kanyang asawa. Nakisali rin ang grupo at tinanong ng lesbian ang misis kung ano ang pangalan ng kanyang asawa. Sa isang nakakagulat na twist, hindi niya ito maalala kahit na sinabi niya ito kanina. Si Craig na galit ay umamin sa wakas na hindi sila kasal at sinubukang ituro ang lahat ng sisi sa babae. Ngunit siya ay pinatay nang matapos ang susunod na round ng pagboto. Pagkalipas ng 2 minuto, magsisimula na ang botohan na nagresulta sa 5-way tie sa pagitan ng blondie na lalaki, ng sundalo, ng cancer lady, ng blondie na babae, at ng lesbian. Isang mabilis na muling pagboto ang ginawa at lahat maliban sa blondie na lalaki ay nakuryente hanggang sa mamatay. Ngayon, may 2 malinaw na leader na natitira, ang blondie na lalaki na naniniwalang dapat nilang patayin ang buntis pati na rin ang bata at ang lalaking nakaitim na kamiseta na gustong iligtas sila. Magsisimula muli ang botohan at bumoto ang lahat maliban sa isang lalaking nasa katamtamang gulang. Dahil dito, namatay ang peking misis, 5 katao lamang ang naiwan. Napansin ng lalaking nakaitim na kamiseta na ang nakatatandang lalaki ay hindi pa bumoto sa buong pagsubok ngunit nakaligtas. Pagkatapos, minanipula ng lalaking nakaitim na kamiseta ang blondie na lalaki sa pag-iisip na lahat sila ay boboto para sa lalaking malaki ang tiyan. Lingid sa kanilang kaalaman, may lihim na kasunduan ng lalaking nakaitim na kamiseta at ang buntis na babae at pinatay ang blondie na lalaki. Sa isang gawa ng kabayanihan, ang lalaking malaki ang tiyan ay hindi pa rin bumoto na nagpapahintulot sa kanyang sarili na makuryente sa susunod. Kasunod nito, tanging ang lalaking nakaitim na kamiseta na lamang ang natira kasama ang 2 babae.
Naniniwala ang lalaki na marahil ang mga alien ay nagsasagawa ng eksperimento upang maunawaan ang sangkatauhan kung paano hinuhusgahan ng mga tao ang isa't isa at kung ano ang mahalaga sa kanila. Siya ay handa na upang sunod na mamatay ngunit ipinaalala rin niya sa dalawang babae na ang isa sa kanila ay dapat magpasya kung sino ang mabubuhay. Sa kabila ng takot, sinabi ng bata na isasakripisyo niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng sanggol. Nag-alok ang lalaking nakaitim na sumama sa kanya at hiniling sa bata na maghintay hanggang sa magsimula ang beep. Sa isang nakakagulat na twist, sa paglabas ng bata sa kanyang bilog, ibinoto ng lalaking nakaitim na kamiseta ang buntis. Ito ay naging sanhi upang parehong mamatay ang buntis at ang bata at napagtanto natin na matagumpay na minanipula sila ng lalaking nakaitim na kamiseta. Gayunpaman, walang nangyari habang ang lalaki ay nakakulong pa rin sa silid. Idagdag pa sa kanyang pagkalito, ang beep ay nagsimula muli na nagpaisip sa kanya na papatayin pa rin siya ng mga alien. Ngunit hindi nagtagal ay huminto ang tunog at doon napagtanto ng lalaki na may ibang tao sa silid, ang hindi pa isinisilang na sanggol. Dapat siyang pumili sa pagitan ng sanggol na nasa loob ng tiyan ng babae at sa kanyang sarili. Biglang nagbago ang eksena at nakita natin na ang lalaking nakaitim na kamiseta ay nagising sa labas sa Los Angeles. Bumalik siya sa kanyang kinaroroonan, tumingala at nakakita ng maraming spaceship ng alien sa kalangitan. Pagkatapos ay sumama siya sa isang grupo ng mga katulad niyang nakaligtas na nakatayo sa malapit, nakatingin sa mga sasakyang pangkalawakan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.